apat na dapat nating gawin para mamuhay tayo na naaayon sa Lord. Una, magpakumbaba at aminin ang ating pagkakamali. Diba? Magdesisyon tayo na lumapit sa Lord, humingi ng tawad, magpakumbaba, ilapit sa Kanya lahat, isurrender sa Kanya lahat ng ating pagkakamali at ipaparealize sa atin ng Lord kung ano ang dapat natin gawin para tayo ay malinis ang puso natin. Diba? Kailangan i-fully surrender natin sa Lord, na tanggapin natin kung ano yung pagkakamali na nagawa natin at umiwas na tayo. Dahil kapag lumapit tayo sa Lord, ibig sabihin, hindi na tayo gagawa ng kasalanan, hindi na tayo gagawin ng mali, hindi na tayo gagawa ng mali na hindi ikinalulugod ng Lord. Pangalawa, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Diba? Tanggapin mo ng buong puso. I-observe mo talaga, unawain mo bakit si Kristo napako sa krus at namatay siya para sa atin ba. Kailangan unawain yun at tanggapin natin ng buong puso at ipamuhay natin. Tanggapin natin, mag-pray tayo ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa na tinatanggap natin ng Diyos sa buhay natin. Tinatanggap natin si Jesus Christ sa buhay natin. Accept Him as our Lord and Savior. And pangatlo, magpasya na maging tagasunod ni Kristo. Siyempre kapag nag-decide ka na tanggapin siya, tinanggap mo na siya na iyong Diyos at iyong tagapagligtas, lahat ng ginawa niya para sa atin, tinanggap mo na siya, dapat magpasya tayong, ibig sabihin, nagpasya na tayong sumunod sa Kanya, diba? Sundin kung paano siya namuhay sa mundong ito. Dapat ganun din tayo mamumuhay sa mundong ito. Kung paano siya nagpakumbaba, kung paano siya nag-share, kung paano niya ipinamuhay kung paano siya namuhay na sumusunod sa Diyos, diba? Ganun din dapat tayo. At pang-apat, makipag-ugnayan tayo sa nag-aanyaya sa atin, para mas mag-grow tayo, attend tayo sa mga cell groups, lalo nga na church day, kasi para yun sa Lord, para yun sa Kanya, diba? Yun yung araw na para ibalik lahat ng papuri at salamat sa Kanya na ibinigay niya na blessing sa atin sa araw-araw, diba? Wala tayong magagawang, hindi tayo magiging success, hindi masasuccess yung lahat ng ginagawa natin kung wala ang Lord na nag-guide sa atin, diba? Kapag nag-decide ka na tinanggap mo na si Jesus sa iyong puso, dapat hindi mo lang siya tinanggap, kundi tagasunod ka na niya, sinusunod mo na yung tuntunin niya. Dapat ipinapamuhay, sinusunod at ginagawa natin yun ng buong puso. At hindi lang natin ginagawa yun dahil sa utos. Ginagawa natin yun dahil buong puso natin ginagawa yun. Dahil buong puso tayong magdesisyon na hindi tayo mamumuhay ng mapayapa kung wala ang Diyos sa buhay at sa puso natin. Diba lagi natin tatandaan, pagdesisyon na tayo na sundin siya, tanggapin natin ng buong puso at sumunod sa kanyang mga utos ng buong puso. God bless.